kung kakain na po, laging nandun, present po lagi, pero sa pagtatrabaho po, lagi pong wala. Laging nagkakasakit. Sinasabi niya. Baka ano yan, nagdadahilan siya, baka tama yung, sinabi nila dito kay alias Rene, tamad po yang tao. Itong si Leila de Lima alam na alam ang gagawin, kaso problema 'di ka na senador. Madam, relax ka lang diyan, mamaya mamaya po pag-uusapan po natin 'tong mga punto de vista nitong si Leila de Lima. At itong si Senator Robin Padilla, ito na balita, kinumpleto na po. Kasi kahapon, kulang-kulang yung binalita niyo kayo diyan sa balita, kulang-kulang hindi naman po sila fake news kaso kulang-kulang yung mga binabalita nila. Mamaya po, alamin po natin kung ano yung kabuuan diyan sa statement na yan itong si Senator Robin Padilla na hindi ibinalita po ng, balita kahapon. At dito sa video na 'to, shoutout muna dito kay, Sir Brothers Traveler, ah. Sir Brothers Traveler po, nandiyan po ngayon sa Kingdom. Nandiyan po sila sa bundok diyan sa lugar nitong si Pastor Apollo Kibuloy na kung saan, in-interview po nila yung mga worker, yung, 20 years, 30 years, 35 years ng, naninilbihan diyan sa Kingdom, diyan sa, KOJC. Dito po sa video na 'to papasinungalingan po ng mga worker, itong mga active worker ng, KOJC, yung mga aligasyon nung, mga witness nitong si Senator Risa Hontiveros. Unahan na po muna natin itong kay Senadora Leila de Lima. Ang banat po nitong si Leila de Lima, former Senator Leila de Lima wants the bank account of the alleged sex offender Apollo Kibuloy and his ministry open for scrutiny before these are emptied and the DDS stash transferred to other dummies. Ang problema dito, Senadora Leila de Lima, okay lang naman na maglabas ka ng iyong saloobin. Gusto po kasi nitong si Leila de Lima maimbestigahan. Alam na alam nitong si de Lima yung gawain. Kailangan na daw buksan yung bank accounts nitong si Pastor Apollo Kibuloy para baka daw mawala, ilipat ng mga DDS sa mga ano, sa mga dummies. Alam na alam yung gawain, ganyan po ba yung gawain niyo dati? Nagtatanong tayo, kabisadong kabisado pagdating talaga sa kwarta itong mga dilawan na 'to, ang gagaling niyo. Alam na alam po nila yung ano, yung kalakaran, Ang report po dito sa ano, dito sa, Politico, ang sabi po dito, former Senator Leila de Lima calling on authorities to take swift action against Apollo Kibuloy, the controversial pastor accused of child abuse and trafficking, insisting he is not above the law. De Lima, De Lima called for an inquiry into the bank account of Kibuloy and his ministry before fund are stashed elsewhere. Yan, alam na alam yung gawain, gawain ba ng mga dilawan yan, Senadora Leila de Lima? Pagka yung medyo nagkakainitan na, talagang nagtataguan na ng pera, takot, yung mga dilawan po, takot sa, baka gawain nyo yan. Kaya takot na takot kayo. Sa tingin naman po natin, hindi naman itatago yan. Ang mamamahala lang itong si Tatay Diggs. Di ba po tinalagang bilang property administrator itong si Tatay Digong? Sige, kalabanin niyo si Tatay Digong. Sabi po, with a Senate probe underway, the former senator backed the contempt order against Kibuloy and sought accountability for his action. Senator Risa Hontiveros, head of the Senate panel probing the abuse accusation against Kibuloy, moved to cite the televangelist in contempt and recommended his arrest after he skipped the hearing. However, four senators namely Robin Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar, Bongo, have object to the contempt order against Kibuloy, citing the importance of due process. Yan na nga mga kababayan ang nangyari nung nakalipas na linggo. Ayon po dito kay Leila de Lima, arrest Kibuloy and open his NKOJC bank accounts. Napakaano mo naman Huwag ka masyadong demanding, madam. No, akala mo naman kung sino ka, di ka naman senador. Kung makapag-utos ka noon, daig mo pa itong si Risa Hontiveros. Pursuant to the AMLAC law before these are emptied and the DDS stash transferred to other dummies. This is not only about Kibuloy. This is about
going after most powerful criminal organization in the country, the DDS de Lima wrote on X on March 8. Ang problema dito, Senadora Laila de Lima, at pinagtataka natin dito, Senadora Laila de Lima, bakit alam na alam mo? Alam na alam mo yung kalakaran ng mga medamis. Meron, yung mga dilawan ba merong ganon? Pagka ba natitiklo itong mga dilawan na to, ganito ba ginagawa? Ang atin lang naman po dito mga kababayan, masyado na pong lumaki itong issue na to. Ngayon, pati yung pondo nitong KOJC, gusto na pong bulat-latin nitong si Leila de Lima. Bago natin bulat-latin ang bank account nitong KOJC, gusto munang malaman ng sambayan ng Pilipino kung kumusta na kayo ni Jonel. Ayun naman po mga kababayan, dumako na po tayo dito kay Senator Robin Padilla. Hindi po kasi kumpleto ang report ng netong balita kahapon. Ang kinote lang kay Senator Robin Padilla na ituring daw natin na hero itong si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi naman po natin alam kung bakit sinasabi yun itong si Senator Robin Padilla. Ngayon, aalamin po natin kung bakit. Itong mamang ito, may utang na loob tayo rito. Bakit? Ito po, lumaban to. Patunay yan na noong panahong na walang nagsasalita against armed struggle, kasama namin yan. Paano namang hindi ko ipaglaban yan? Ito na nga po ang problema natin dito mga kababayan. Kung sino pa yung mga tao na may ginagawa para makatulong, para mapaunlad ang ating bansa at matapos na itong local armed insurgency na nagpapahirap sa mga Pilipino sa loob ng 50 taon, siya pa po ang ginigipit natin. Siya pa po ang ginigipit ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Isa po ang SMNI sa naging instrumento nitong si Marcos Jr. sa kanyang pagkapanalo. Sige, pagpalagay na po natin na talagang lilitsunin, talagang lulutuin nitong si Risa Hontiveros, itong si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa pagdinig sa Senado. Sana naman itong si Marcos Jr., konting respeto naman doon sa taong tumulong sa'yo nung nagdaang eleksyon. Dapat sana sinabi mo na lang, hindi tayo makikialam dyan. Trabaho yan na Senado. Kung meron mang gustong ipanukala itong si Hontiveros o kung ano pa mang gusto niyang gawin, hindi na tayo makikisawsaw dyan. Pero ang pagkakakilala natin kay Kibuloy, mabait. Dapat ganun na sinabi mo, Marcos Jr., di ba? Kaso ang problema po, kung sino pa ang tumulong sa kanila nung panahon ng kampanya, kung sino pa yung mga taong tumutulong para matapos ang local armed insurgency, nation building sa ating bansa. Siya pa po ang pinapahirapan itong administrasyon itong si Marcos Jr. Ngayon naman po mga kababayan, dumako naman po tayo dito sa mga miyembro ng KOJC. Nandiyan po si Sir Brothers Traveler ngayon dyan sa Kingdom at ito yung mga active worker nitong Kingdom of Jesus Christ. Panuorin po natin ito mga kababayan. Channel at si Brothers Travelers, mga kababayan. At ang ating po ngayon pag-uusapan, yung mga nabanggit po dyan sa Senate ay aalamin po natin, kapapanayin po natin si Sir John Andrade at saka si Sir Remen Esquilio. Kayo pong dalawa, sir, ay nabanggit po doon sa pagdinig sa Senate, Ako lang. Yan, sir. Okay, mga kababayan, nandito po kami, live na live, at antabayanan po ninyo ang aming palayam sa kanila. Tol. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ang inyong host, Brother Travelers. Kasama po natin dito si BMR, si Bro Bisdak, at saka si Bansang Loyalista. At kasama rin po natin ang ating mga kakapanayamin. Sir, ano mo mga pangalan po niya, sir? Ako po si Jun Andrade. Ako At po si Remen Esquilio po. Yun. So ngayong hapon po mga kabayan, pag-uusapan po natin, interviewin po natin, hingil po sa nangyari po na Senate in aid of legislation dito po kay alias Rene. Bro, Bisdak? Intro ka muna. Mag-intro ka muna. Okay na po talaga itong si Sir Brother at itong si Bistak. Napakagandang tingnan po niya kasi nung nakaraan medyo nagkainitan niya si Sir Brothers at saka itong si Bistak. Ayos! Okay na. Introhan ko sa akin. Yes.
Ay, sa Pakilala mo pagpapalag, araw po sa ating lahat dito sa Bistak, Pilipinas. Nandito po tayo ngayon sa Glory Prayer Mountain ng Kingdom of Jesus Christ. Kasama po natin ang isa sa mga inakusahan ni alias Rene sa bugos na investigasyon ni Risa Hontiveros. Oh, yan na, tol. Okay. So, I think, sir, magtatanong lang po kami ng unang katanungan. Ano po? Mas masaya po sana dyan kung nandyan si ano, no, si Sir Badong Aratiris. Totoo muna. Okay. Sino si Rene? Okay. Sir, pwede po Ayan, ba si namin Rene. malaman kung gaano nyo kakilala po itong alias Rene? Ayan. Ayan na po, si alias Rene, yun po yung pinakamaraming problema kay Pastor. Pakinggan po natin kung ano yung pagkakakilala nila dito kay alias Rene. Almost 1 year po kami nagkasama doon sa Glory Mountain. 2018, umakyat po ako doon. And then hanggang 2019 po. And then, si alias Rene po ay isa po sa mga probationary worker po. Isa po siyang bagong Okay. probationary worker noong 2019. And then po, ako po na-assign doon as isa sa mga cook po doon. At ako rin po yung nag-aano sa kanila, nagbibigay ng food. I remember Rene kasi payat yan siya dahil yung area niya is malayo sa bahay, nasa Skynet. Doon siya naka-assign pero hindi po siya landscaper. So, Okay, during hindi siya landscaper. aside po sa binibigay ko pong Assistant landscaper. assistant landscaper. Oh, okay. Aside po sa food na binibigay ko sa kanya for breakfast, pinapababaunan po 'yan. Hindi po siya nagugutom doon sa Glory Mountain. At saka yung lagi ko po naririnig yung pangalan niya na pinapatawag sa opisina dahil nga tamad. In times of kung kakain na po, laging nandun, present po lagi, pero sa pagtatrabaho po, lagi pong wala. Laging nagkakasakit. Sinasabi niya Baka nagdadahilan siya. Baka tama yung sinabi nila dito kay alias Rene. Tamad po yung tao. sinasabi naman niya po yung mga concern niya kung nagkakasakit siya, pinagbibigyan naman po siya ng opisina ng mga gamot. Ganun pa rin yung ginagawa niya, paulit-ulit pong katamaran po. Tamad, okay. Next. Sir, nabanggit niyo po kanina, sabi niyo po, madalas po siyang magkasakit. Yes po. Tanong ko lang, totoo ba yung nasabi ng isang ex-worker na di umano siya ay may sakit na HIV? During that time, hindi ko po alam yung may sakit talaga siya na ganoon. Hindi ko po alam na ganoon talaga yung sakit niya. Ang alam ko lang nagkakasakit siya. Sir, okay. ilang taon ba kayo nagkasama ni Rene? 1 year or almost 1 year. Kasi 2018, then naging 2019 po, naging ano po siya, worker po siya ng Kingdom. At doon po siya na-assign sa Glory Mountain lang po. Anong trabaho niya sa Glory Mountain? Assistant landscaper lang po. Pero parang hindi rin siya assistant landscaper kasi laging wala. Laging wala. Absent lagi. Sir, nakasama niyo po itong si alias Rene. Ano po ang talagang pagkakilala niyo po kay alias Rene? Yung ibig sabihin, bilang workers dito sa aside sa matamad siya, ano ho ang kanya hong pagkatao, pagkakilala sa kanya? Part po siya sa LGBTQ po. Yun po. Yun lang po yung naano ko siya aside sa katamaran. Nagkasama ba talaga kayo, sir, sa trabaho? Ay hindi po. Okay. Ako lang magkasama lang po kami sa Glory Mountain. Ako po yung cook doon at siya po yung assistant landscaper. At saka Cook. At saka yung ano po, yung pagkakilala ko po sa kanya, kasi na-assign din ako na may ano kami, dalangin kasi kami. Isa din po ako sa nanggigising sa kanila. Kaya kilala ko po siya. Sir, another question, sir. Sir, bilang landscaper, may tinutukoy po siya na helipad. Dumating daw po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nakasama po si Inday Sara Duterte, at nakita niya po na may binababang mga baril
si Pastor Kiboloy galing po sa helicopter. Nakakalapit po ba kayo doon sa helipad o doon sa malapit sa helicopter? Totoo po ba? Malapit po yun sa pinagjujutihan ko kasi malapit yung kitchen doon. Pero imposible yung sinasabi niyang mansyon na malapit sa helipad. Kung tatansyahin natin, yung helipad nasa baba. Yung sinasabing mansyon na kubo lang yun ni Pastor. Nasa nasa Skynet. It takes 1 hour to travel kung maglakad. Oh, okay. So, is it possible po ba na na-assign po ba doon si Rene o hindi po? Doon po sa Skynet. Doon po siya na-assign. Malapit po ba yung sa helipad, helicopter? Malayo po. Malayo po. 1 hour po yung ta-travel. Kasi yung helipad ni Pastor is nasa baba. Okay. Sir, ano po ba yung mga violation na gawa ni Rene? Bakit po siya, kasi meron po ako nabasa 2021, para siyang tinerminate na o inalis po dito sa kingdom. Ano po ba yung mga violation na nangyari po sa kanya kaya tinanggal po siya sa kingdom? Actually po yung violation niya po is hindi ko masyadong alam. Ang alam ko lang is nagpaalam siya. Nagpaalam siya na uuwi sa kanila. And then he was assigned here. Hindi siya na-assign dito. Nilagay siya dito sa Prayer Mountain. Nilagay siya dito sa Prayer Mountain. Pero hindi po siya dito binigyan ng ministry. Dito po siya naghihintay para po sa releasing paper niya as a full-time worker. Okay. Maraming salamat po. Baka ikaw, kapatid na. Ganun pala, kaya marami pa po palang dyan, di naman po pala basta-basta. Talagang mayroon pang papeles para maging full-time worker ka. Katanong. Ayan, mayroon po dito akong tanong sa iyo, Para kanino? Sir Jun Andrade. Yes, sir. Ayon doon sa sabi ni Rene, nung 2020, nagpaalam siya na uuwi sa kanila. At hindi siya pinayagan. Bagkus, nilipat siya ng assignment as personal assistant ni Jun Andrade. Ano po ang katotohanan dito, sir? Hindi totoo yan. Kasi kung tatantsahin natin, kung 2020 siya nagiging personal assistant ko, hanggang ngayon wala akong personal assistant. Pangalawa, hindi ko nga siya na-meet, hindi ko siya nga nakita, hindi ko siya kilala. Then sabihin niya nga nagiging personal assistant ko siya. And that year na sinabi niya nagkasama kami, that year, nandun pa ako sa Davao, hindi ako doon. Sa Central ako, hindi ako na-assign dito sa Prayer Mountain at saka sa Glory Mountain. Late lang year na akong nagiging assign na dito. So, puro kasinungalingan yung sinasabi niya. Kasi, kung totoo man yan, bakit nagtatago sa mukha niya? Ayun. Pangalawa, hindi ko nga siya kilala. At least, may nakakilala sa kanya yung nakasama talaga niya. Pero, sa totoong buhay niya, o sa pagkatao niya, hindi ko siya kilala. Doon ko lang siya nakita at narinig during that time nga, in-interview siya doon sa Senado. So, puro sinungaling talaga siguro yung tao na yan. Hindi siguradong sinungaling siya kasi hindi ko nga siya kilala eh. So, Okay. paano siya nagiging personal assistant ko? Sir Jun, Excuse me. Follow up ko lang muna, sir. Yes, sir. Gano'n na po kayo katagal member dito po? Bilang member, nag-start ako ng 1999 member. 1995, nag-baptize ako doon sa Kalayaan, sa Jinsan na galing ako. Nung nag-full time ako, year 2013. So, ngayon, siguro 10 years na ako ngayon. No, magti-10 years ako August. Kasi August ako, 2013, August ako natanggap as bilang full-time worker sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor. So that year, during the time sa process ko as worker, talagang talagang sa ministry talaga nakapokus yung namin. Yung sinabi niya 2019, hindi ko nga siya nakilala personally. Siguro on the record kasi under sa akin yung human resource, pero personally hindi ko siya nakita at saka wala akong personal assistant. Kasi sa HRD, puro babae yung kasama ko doon. No? Kahit tanungin yung nasa HRD,
Wala akong ginawang personal assistant doon. Last na Lalo lang na, na yes sir. Yes, sir. follow up, ano lang po natin yan, no, yung tungkol dyan sa personal assistant. So, never ba na mula nung nandito kayo, never nyo bang nagkaroon kayo ng personal assistant? Yung sinasabi yung personal assistant, siguro yung wife ko. Kapalagi kong kasama. Palagi kong matawag na magpahanda na ako. Pero personal assistant sa mga worker, mahiya naman ako. No? So hindi totoo yan na meron akong sarili kong personal assistant dito. Maraming salamat, sir. Sir, yung paratang niya sa'yo na ikaw daw ay minumulestya mo siya na pinasusubo mo raw yung ari mo sa kanya. Na, hindi totoo yan. Paano nga nagiging personal assistant? So sa paano man magiging gi-violate ko yung human rights niya nga hindi ko nga siya nakita at saka hindi ko siya kilala. No, lalo nang hindi ko siya personal assistant. So with regards to ganon, wala akong binayulit dito kahit isang tao sa kingdom. No? So para puro talaga sinangalingan ang sinasabi niya, no? At saka hindi naman ako bakla nga gagamit ako ng lalaki. So yun lang masabi ko, sir. Okay sir, kayo po yung nabanggit po sir sa Senado nung nakaraan, ano? Kayo po yung binabanggit na June. Tama po ba ako, sir? June Andrade yung sinabi niya. So, narinig ko. paano niya po nakilala si Sir June Andrade, itong si alias Mike, alias Rene, sorry. Paano niya po kayo nakilala? Popular po ba kayo dito? Talagang kayo po ay kilalang-kilala kayo dito sa Siguro kilala ko kasi nag-handle ako nagiging head ako ng transportation bago ako nagiging human resource director. Then bago ako naging finance administrator dito sa Prayer Mountain, sa Glory Mountain, bago ako nagiging cluster administrators. So siguro yun ang ginawa niyang paraan niya na makilala ako. But personally, hindi ko siya kilala. Okay, sir. Sir, follow-up question. Ano masasabi niyo doon sa video na lumabas kay alias Rene na bago po, siguro days lang po yun, ano, yung pagitan, na pinupuri niya po si Pastor Apollo Quiboloy at talaga hong sinasabi niya na yung mga nakuhang witness ni Senator Hontiveros ay mga false witness, gawa-gawang kwento. Then all of a sudden, araw lang ang pagitan, nag-testify po siya doon po sa Senado. Ano po ang tingin nyo na meron po bang nangyaring magic o bayaran sa tingin po nyo? Sa nakita ko, pira-pira lang yan siguro sa kanila, no? Kung totoong worker siya, si alias Rene, hindi magkaganon yun. Kung paniniwala niya sa Amang Jesus nga si Pastor pinadala dito, hindi niya ganunin bastusin ang kingdom. Binastos niya ang kingdom, lalo na kami ang mga worker dito, no? Ibig sabihin yan, pira lang yan. Binayaran yan. Kasi narinig ko rin, nakita ko rin yung post niya. Kasama niya na sinabi niya, nag-protect siya sa kingdom. Pagkatapos, after days, sinira na niya yung kingdom. Lalo pang dami niyang dinamay ng mga dignified ng mga kasamaan namin. Sinisira pa niya. So, mahiya ka naman, Rene, sa sinasabi mo. Sabihin mo yung totoo. Kung totoo ka, dapat naglabas yung mukha mo dito sa Senado at saka dapat magpakilala ka yung tunay mong pangalan. Dinala yung pangalan, dinamay mo yung pangalan ko at saka dinamay mo pa si Pastor at lahat ng mga kasamahan ko dito sa kingdom na wala namang ginawa sa iyo. Ikaw nga ang abuso na natanggap namin dito, hindi kami, lumalaki yung tiyan namin kasi lagi kami kain dito. Lahat ng privilege binigay ni Pastor sa amin. Ikaw, binigay ni Pastor lahat sa iyo, pero anong kuan mo? Wala ka namang ginagawa. Dahil sa pera, magkano ba binayad ni kuan sa iyo, ng Senado sa iyo yung antivirus na yon? Nakakakuan yan. Kasi
sinira mo yung pagkatao namin dito. Sino ka ba nga gaganunin mo kami? Ano bang kasalanan ni pastor sa iyo? So yun lang ang masabi ko sa iyo. Magsabi ka ng totoo, Rene, alias Rene. Sabihin mo kasi marami nakakilala sa iyo dito at saka marami din ang nakakilala kung ano ka at anong ginagawa mo dito, kabalastugan. Hindi ka pinarelease ka nga ng pagka-worker mo. Hindi ka man nagiging sanksyon. Sinabi mo doon sa Senado na sanction ka, o hindi ka man sanction, probationary worker ka. Ibig sabihin yan, that time, HRD ako, nilagay ka ng probationary kasi gitry yung dedication mo para magiging worker ka sa kingdom. Hindi yung sinanksyon kasi yung sinabi mong sinanksyon ka, wala ka mang sinanksyon. Alagang-alaga ka nga dito sa kasama ko si Rimen. Pagkain, dinadala pa sa inyo. So, yun lang. Excuse me, Grabe. sir, mayroon lang po akong lilinawin dito. Yung binitawan niyo po na magkano yung may binayad ba di umano. Gamitin lang po natin ng di umano kasi hindi Di po umano, natin okay. Allege. hindi na po natin sure kung mayroon ba sila kanilang binigay. Okay. Oh. Salamat, sir. Di Salamat. umano, ha? Di Nililinawan po umano. namin, mga kababayan yun, ha? Wala pong sinasabi si sir na ganun. Sir, matindi kasi yung paratang sa'yo ni Rene, sexual abuse, no? Sinabi mo, sir, kanina na hindi ka bakla at sabi mo, andyan yung asawa mo. Pwede ba natin patunayan, tawagin natin yung asawa mo? Pwede, Sige sir. po, sige po. Sige po. Ayan. At pasalitain din po natin yung asawa mo kung paano mo, totoo ba yung sinabi ni Rene na bakla ka? Ma'am, pwede ba nating patunayan, ma'am? Bakla ka daw. Tawang-tawa ako sa iyo, Rene. Nako, kung sa totoo lang, kung hindi pa binago ng ama sa pamamagitan ni Pastor Apollo Sikipulo yung asawa ko, ewan ko lang, pero magpasalamat ka dahil nasa loob na kami ng kingdom. Sino ka ba? Ano ka ba sa akala mo? Ipagkakalat mo pa yung may sakit ka daw. Sabi nila may sakit ka daw. Tapos, ito, kilalang kilala ko ito, 19, kailan nga tayo kinasal? 1989 pa kami nito. Hindi, Oh, 1988. Nanganak kami 1989 ng panganay. Sa lahat na ayaw naming mag-asawa yung mga bakla. Pero pasensya na po sa iba kasi wala naman kayo ginagawa sa amin ng masama. Pero itong Rene na ito, alias Rene na ito, mananagot ka sa batas sa ginawa mo sa amin. Naku Hindi lang po, kami yari. pinahiya mo, hindi lang kami mag-asawa. Yung pinaglilingkuran namin na si Pastor Apollo, yung Ama, the Kingdom of Jesus Christ, tinuruan kami ni Pastor kung paano maging dignified worker. Tinuruan niya kami kung paano kami maging tapat sa Ama at sa isa't isa bilang mag-asawa at sa mga kapwa namin mga workers. Kaya ikaw mananagot ka talaga sa batas alias Rene ka. Yun lang masasabi ko sa iyo. Huwag mo kaming turuang maging bastos dahil hindi kami kagaya mo. Yung mga words mo, ikaw yan. So kung baka may crush ka sa asawa ko at saka ano ka ba sawing puso. Yung pag-ibig mo na walang dangal, hindi nagkaroon ng katuparan, kaya ganyan ka. So alias Rene, sorry ka na lang, kilala ko to. Ayun. Alam mo, sa totoo lang nambubugbog to. Hindi ako binubugbog niya. Noon, nung nasa labas pa siya. Hindi mo alam din ito kung ano to. Gusto mong malaman? Wag na lang po. Follow-up question lang ako. Bilang kasi meron tayong tatawag na church and state, bilang pamamalakad po ng simbahan dito, may sariling gobyerno po ang simbahan, di po ba? So let me know, ano po ba yung mga kapag nagkasala ka po dito sa church, kung ano po yung, hindi actually parusa to yung pagtutuwid na ginagawa po ng pamunuan po ng KOJC. Go ahead. Yung sinasabi mo, hindi man yung tawag nito yung Parusa. Parusa. Pagtutuwid po. o patutuwid. Ang kuwan lang natin dito is spiritual kasi yung kuwan, ang tinuturo ni pastor, no? Yung sinasabi niya nga nasa garden sila, that is
obedience and discipline yan. So, with regards naman sa physical na walang nangyari yan dito. No? Kasi nung the time na nagiging HRD ako, wala man ako nakitang na pinahirapan yung worker. Masaya nga kami kasi kung anong gusto kami magtrabaho, ganun i-provide naman sa leader namin. Pero mostly talaga mag-ampo kami at saka mag-testify kami kasi meron kaming level of guidance and counseling nga committee. Nga first committee, tawag ka, lower committee yan. So from the section head to the sa iyong level, kayo mag-usap. Pag hindi maresolve doon kasi masyadong yung kasalanan mo is more medyo intense na, aakyat yan sa higher level or higher guidance and counseling. So once ka higher guidance counseling ka, ang kaharap mo na doon yung section head mo, ikaw at saka yung department head. Ang tinatrabaho nila, aminin mo yung kasalanan ginawa mo. Hindi ka pipirsahan doon. Kuan ka lang, itawag nito, pakonsensyahin ka lang kung ano pa talagang ginawa mo. Bakit magiging matanggap mo yung sanction na ipapataw sa iyo? Kasi yung sanction nga sinasabi dito, prayer naman yun. Hindi physical abuse. Wala yun yung physical abuse. Tuturuan ka, back to basic ka sa spiritual growth. Kasi tinatawag namin nga, kung mag-eskwela ka, back to back to elementary ka yung spiritual mo kasi hindi ka nakalampas doon sa ginawa mong kasalanan. Para makabalik ka sa mainstream na magiging matuwid ka agad. Then kung masyado ka naman pabalik-balik, doon ka harap ng supreme guidance and counseling. The supreme guidance counseling is yung tinatawag natin na mga administrator na yon ang harap sa iyo. Pagkatapos i-fellowship ka, ipakuan mo din, meron tayong 3 programa ng implementation para sa mga sanksyon. Walang physical doon. Paano mag-physical? Mag-prayer ka lang ng umaga. Pagkatapos kakain ka, maligo ka, atin ka ng Bible o yung Bible study mo, yung spiritual growth mo. Pagkatapos maglinis ka lang sa garden. Ano ba physical abuse doon? Then hindi mo nga alam yung tatawagin ka na, kaya meron ka pang breakfast, meron ka pang snack, lunch na naman, snack na naman, pagkatapos dinner. Ano bang physical abuse doon? Na-abuse tayo kasi walang tigil kain dito. Hindi po totoo yung Ang mukha nga walang tigil yung kain dyan. Ang gaganda ng katawan ng madam. Ayun na nga mga kababayan. Dito na po natin tatapusin ang ating reaction video kaugnay dito sa mga binanata nitong si alias Rene dyan sa nangyaring hearing sa Senado. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat. To God be the glory. Hasta la vista, baby.